Noong nagsimula yung eliminations ay maganda ang performance ng Magnolia. Nagkaroon pa nga sila ng tsansa na magkaroon ng twice to beat advantage. Pero ever since nung natalo sila sa Meralco na kung saan 51 points lamang ang na-score nila, hindi na naging parehas yung laro ng Magnolia. Tinalo nga nila Terra Firma pero sumunod na talo sa TNT. At dito sa kanilang playoff match sa Hinebra, hindi sila umubra mula umpisa. Nakita naman natin kung paano sila dinomina ng Hinebra. Sasabihin ng iba malakas ang Hinebra ang lineup nila kumpara sa Magnolia. Tandaan ninyo, ito si Jamie Malonzo at Jeremiah Gray ay hindi naglalaro dyan. At ito si Scottie Thompson, obviously hindi pa 100%, maski si LA Tenorio. Kaya sa tingin ko kung lineup pag-uusapan, patas lang. Pero nakita natin kung performance, wala rin sinabi itong Magnolia. At kinakailangan na siguro ng pagbabago. So ano ba ang dapat gawin ng management? Sa ngayon wala pang official statement pero sa tingin ko unang-una dyan ay ito si Paul Lee, ite-trade na yan. Nakita natin 6 points lang ang na-score niya. Hindi yan po pwede sa isang superstar at sa tinagur ang leading scorer nila. Pangalawa, kinakailangan din natin i-considera na baka yung ibang players din ay ma-trade. Sa tingin ko, iiwanan lang dyan si Ian Sanggalang at si Mark Baroka. Yung iba lahat dispensable na yan. Depende kung sino magiging available. Ang nagiging problema kasi dito kung magte-trade ang Magnolia, ang ganda kasi ng nilalaro ng Terra Firma. For example, paano ngayon ite-trade ng Terra Firma ito si Stephen Holt at si Wamit Yongson? Ito sila Isaac Go, kay Mark Carino. Gayong ang ganda nung nilalaro nila, napakahirap i-justify ng ganyang trade at baka maging masama ang epekto nito sa mga fans. For example, kung mapunta si Stephen Holt dito sa Magnolia, maganda syempre yan. Pero paano mo i-justify ng Terra Firma yan? Gayong natalo ngayon nila itong San Miguel Beer. Kaya sa tingin ko, medyo magkakaproblema dito. Siguro sa Northport kukuha muna itong Magnolia dahil dyan sa Northport pwedeng masabi na kaya sila gumagawa ng trade ay dahil nalaglag sila sa playoffs. Sa ngayon kailangan din natin i-considera kung ano ang iba pang gagawin nitong Magnolia. Bukod dito sa pagte-trade kay Paul Lee, siguro yung iba pa nilang mga players at yung coach din syempre titignan dyan. Ang maliwanag dito, itong Magnolia ngayon ay maraming kinakailangan na pagbabago kung gusto talaga nila na magawa yung pamparaan para sila ay maging isa ulit na elite team dito sa PBA. Alam natin na itong si Coach Chito Victorero matagal nang napapabalitan na baka mapalitan. Sa tingin ko baka ito na yung huling pagkakataon talaga para siya ay mag-perform. Unfortunately, hindi niya nagawa. Kaya sa tingin ko baka ito si Victorero sa wakas ay palitan na.